po, tatapos na po tayo sa ating magbibigay mensahe po ng salita ng Diyos ni Pastor Christian Enriquez. The quotation was Philippians 2:5. Bago tayo magsimula, mga kapatid, anong pakiramdam ng isang nanay na, teka, ayun. Anong pakiramdam ng isang nanay kapag yung anak niya hindi marunong sumunod? Anong pakiramdam mo bilang ina? O anong pakiramdam mo bilang ama? Ano? Ano nararamdaman niyo? Anak, hugas ka ng plato. Teka lang, ma. Okay na. Bili ka nga ng suka. Magluluto ko ng adobo. Nagluluto na yung nanay mo, nagluluto na. Kasi lutusan ka. Tapos, malapit nang matapos yung nanay mo, hindi pa rin dumarating yung suka. So bilang magulang, ano pakiramdam nyo? O ngayon, lalapit kayo yung anak mong pasaway sa'yo, sabihin, ma, yung cellphone ko maluma, no? Ma, baka gusto mong palitan pa. Baka gusto mong palitan. Ano mararamdaman mo? Humingi siya ng pabor sa'yo, pero pag ikaw hindi ka niya binibigyan, ano pakiramdam mo? Ibibili mo hindi? Ha? Ibibili mo? Oy. Di nga. Alam niyo yung puso ng nanay at tatay, kahit alam niyo yung anak, kahit na minsan yung anak pasaway eh. Pagka nilambing na ng anak yung nanay, Ma, love you. Pabili ko ng iPhone, Pro Max, fully paid. Mga kapatid, itong pag-uusapan natin ay tungkol sa tinatawag nating pagsunod or itong obedience. Bago pa tayo gumawa niyan, ang unang gumawa niyan ay ang Diyos na buhay. Ang Diyos ang gumawa niyan. Let me quote our verse for this morning, but before that, let us pray. Let us bow our heads. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa umagang ito, meron kaming matututunan na kung saan ay siya naming may papamuhay at siya naming may babahagi sa iba. Panginoon, lawakan mo ang aming kaisipan. Lawakan mo po, tulungan niyo po kami magkaroon ng pag-unawa sa aming pag-aaralan ngayong umaga. Sa mensahe, Panginoon, nawa ang bawat isa ay matuto upang sa ganon, lalo namin makita at matamasa ang iyong katagumpayan. Salamat po ni Panginoon in your most precious and wonderful name, Jesus. Everybody say Amen and Amen. Let me quote our verse for this morning. Philippians 2:5-11. Sabi dito, let this mind be in you which is in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. Verse 8, and being found in him, passion as a man, he humbled himself and became
obedience unto death, even unto the death of the cross. Verse 9, wherefore God has highly exalted him and given him a name that is above all names, that at the name of Jesus, every knee shall bow, of things in heaven, and of things in the earth, and of things under the earth. And every tongue shall confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. But before he received, bago niya tanggap yung tunay, pag-usapan natin yung tungkay. Let this mind be in you which is in Christ Jesus. Anong kaisipan meron ang Panginoong Yesus? Alam nyo, malapit na dumating ang mahal na araw ng mga Roman Catholic at ayan na naman, ipapako na naman nila sino? Ipapako si Jesus. Ano mangyari kay Jesus? Mamamatay daw. Tapos ipapanganak ng December. Tapos mamamatay ulit. Ipapanganak na naman. Mamamatay. Mga kapatid, kung kayo si Jesus, gusto niyo yun? Ha? Torture. Ha? Yan yung ano eh. Yan yung sinaunang pananampalataya. Alam niyo ba? Mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Alam niyo ba na kung pag-aaralan ng mabuti, purihin ng Diyos sapagkat naialis ka na ng Panginoon sa lumang pananampalataya mo. Amen? Saka makakita. Darating na naman daw itong Holy Week na to. Holy Week. Holy Week. Pagkatapos ng Holy Week, ano gagawin mo? Ang daming naglalakad nun. Ang daming mga nakahubad. Tapos may daradalang mga pamalo. Sabay gagaganon. Gagaganon. Mga kapatid, yung katabi mo ba sinubukan ng gumanon dati? Ano ba yung itsura? Halimbawa lang, sorry for using the name. Ano ba yung itsura kung makita mo si Sister Nancy pag ganun sa... Di ba? Oh. O kaya, ano kaya itsura mo? Makita, ano kaya pakiramdam ni bro, makita niya yung asawa niya na si Sister Emily, naglalakad. Ala, darling, kapal-pal ka kasama. Diba? Oh. Ang dami na naman. Dito ba sa San Quintin may gumagawa no? Naglalakad dyan? Purihin ng Panginoon kung wala. Pero, Bataan, Pampanga, Cavite, ako, ayan na. Maglalabasan na yan. Ano? Maglalabasan na, sakit na sakit. Ano? Nasasaktan. Diba? Tapos noon, pagkatapos magpenitensya, tawag doon penitensya, pagkatapos magpenitensya, mamayang hapon, alas 6 ng gabi, makikita mo, di inuman sa tindahan. O, diba? Ano ba yun? Kapag inuulit-ulit mo, alam niyo yung sakripisyo ni Jesus. Sa Hebrews 10:10, yung sakripisyo ni Lord, for by the which we are sanctified through the offering of the body of Christ Jesus once and for all. Minsan at para sa lahat. Tanong, sumagot na kami, kasama ka ba sa lahat? Ha? Yung sakripisyo ng Panginoon para sa lahat, kasama ka ba sa lahat? Yun. Akala ko merong naglo eh. Naku, lago. Diba? Ngayon, yung sakripisyo ng Diyos na yun, ni Jesus, minsan lang yung ginawa. At hindi na pwedeng ulitin. Amen? Hindi na. Bakit ka mo? Hebrews chapter 6 verse 6 it says, that when you repeat it after seeing the light and repeat the sacrificial cross of Jesus, you are putting the Christ into an open shame. Kapag inulit mo yung pagpapapako ni Kristo sa krus, binibilag mo ang Panginoong Yesus sa bukas na kahihiyan. So, hindi dapat ganon. Hindi inuulit-ulit. Eto pa, malupit. Mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tanungin mo, kapatid, handa ka na ba? Lagyan mo ng feeling. So, kapatid, handa ka na ba? Maghanap ng itlog? Apa?
Anong koleksyon ng itlog sa sakripisyo ni Jesus? Pagdating daw ng Easter Sunday, ang dami nakatagong mga itlog. Hahanapin mo yung itlog. Anong koleksyon nun? Kaya mapalad kayo sapagkat wala na kayo sa lumang pananampalataya. Amen? Sino mo yan? Tapos ito pa malupit nun. Pag Biyernes Santo, bawal goli. Bawal ligo. Napakainit ngayon, tapos magbabawalan ka maligo. Ha? Mga kapatid, tapatan tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo ba mukhang naligo ngayon? Ha? Napakainit ng panahon. Tapos, darating itong tradisyon na ito at pagbabawalan kang maligo, dahil pag naligo ka raw, mamumula tubig. Ano? Tingnan niyo yung ginagawa ng demonyo. Tingnan niyo ha, ang galing. O, ano mangyayari? Sa panahon na yon, bawal din ang karne. Tama mali? Bawal ang karne. Mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo kung mahilig sa karne. Oh, ano koneksyon ng karne? Ayan. So makikita nyo ang daming ginawa ng tao. Kaya sinasabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, let this mind be in you which is in Christ Jesus. Ano sabi nung Mark chapter 6 Mark chapter 7 verse 6, sabi doon, howbeit the prophet Isaiah have told, you honor me with your mouth, but your hearts are far from me. Verse 7, teaching and obeying the commandment of man rather than God. Nakakalungkot. Bakit ka mo? Kasi, ang sinusunod ng mga taong religious ay yung utos ng tao, hindi yung utos ng Diyos. Mga kapatid, doon ka malulungkot. Doon ka magugulat. Sapagkat merong mga ganong klaseng pananampalataya na buti na lang, uulitin ko na alis na kayo doon. Amen? Alis na kayo na. Pag darating ang linggo, pipila ka. Tapos, kapag bago ka pumila, ito muna gagawin mo. Sasabihin ng pare, magbatiyan kayo ng kapayapaan. Sabi mo siya, peace be with you. Peace be with you. Hindi kung masakatabi mo doon, kabati mo, peace be with you. Amen? O, tapos pag mo sa kabila, kaaway mo, peace ka sa buhay ko. Gano'n. Peace. Sabi na, peace. O. Tapos, lalakad dyan sa lalakad dyan sa holy water, tapos sasawsaw yung kamay. Pagsawsaw ng kamay. Tapos nun, pagkatapos isawsaw yung kamay yun, magko-communion pa yun, kakain pa ng ostya. Yung kinakain ng ostya, kakain ko. Tapos, body of Christ. Pagkatapos nun, sasabihin, uy, ba't yun nun? Yung ostya madikit sa bibig ko, ay makasalanan ka. Anong koneksyon nun? Anong koneksyon nun? Wala naman. Ano? Tignan niyo yung pinagyagagawa. Buti na lang at ulitin ko, naalis kayo doon. Amen? Naku, ano kaya itsura niyo? Kung nandun pa rin kayo ngayon, naku po. Ano? Buti na lang. At tayo ay wala na doon. Sapagkat, ang Panginoong Yesus ay pwede natin sambahin sa lahat ng dako. Amen? Kahit walang mga nakatayong mga Barbie dolls, kaya nating sambahin ang Diyos. Alam niyo yung Barbie doll? Sino nakita ng Barbie? Tapos may nakita ng Barbie. Nung Roman Catholic pa kayo, marami kayong Barbie sa bahay. Tapos tinitirikan nyo pa ng kandila. Buti na lang, wala na kayo noon. Ano? Kung meron pa kayo noon, bigay nyo na sa akin. Yan. So, bakit ko ito binabanggit sa inyo? Kasi ang itinuturo ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, yung kaisipan ng pagsunod.
Ano? Kung susunod ka na rin lang, mga kapatid, sundan mo na yung tama. Amen? Kung susunod ka na rin lang, sundan mo na. At ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng magandang halimbawa kung paanong sumunod. Ano? Ang Diyos ang siyang nagpakita sa atin ng magandang halimbawa para sa obedience. Sabi sa 6, sabi dito, who being in the form of God, thought that the ability to be equal with God, siya na kapantay ng Diyos ay hindi nag-ari na siya'y kapantay nga nito. Kundi sa 7, sabi doon, ginawa niyang walang laman ng kanyang sarili. Sa Greek word kenosis, he emptied himself. Ginawa niyang walang laman. He made himself of no reputation. Sa pagsunod, mga kapatid, in obedience, hindi usapan dito kung matanda ka o bata ka. Sa pagsunod sa Diyos o sa kanino man, hindi usapan dito kung ikaw ay or age doesn't matter. Hindi usapan dito. Kaya lang, ang nakikita ko ngayon, mga kapatid, madalas, yung mga matatanda, alam ng mali, isasagot pa sa mga bata, nako po, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Alam na namin yan. No? Alam nyo, nakakatakot isipin. Alam nyo kung bakit? Ngayon, merong mga hindi marunong magpakumbaba. Hindi marunong umamin ng pagkakamali. Dito, itinuturo ng Panginoon sa atin, Diyos ako. Diyos ako, sabi ng Panginoon. Ngunit, nagkatawang tao ako para kanino? Ha? Diyos si Jesus na nagkatawang tao. John 1:14, sabi doon. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Imagine, mga kapatid, tayong lahat noon ay makasalanan. Amen? Ngayon, sino ka? Sino tayo para ang Diyos magkatawang tao para sa iyo? Imagine, ganun ka kahalaga. Handang gawin ng Panginoon, sundan ang proseso ng kahirapan, sundan ang proseso ng pagpapapako sa krus para mailigtas ka lamang. Amen? That's the process. May tanong ako sa inyo. Mga kapatid, saan mo gustong pumunta? Sino ang gusto mong dalawin? Yung kaibigan mong merong birthday ngayon? O yung kaibigan mong niloko ka hanggang ngayon? Saan ka pupunta? Saan? Siyempre, alam na. Birthday. May foods. Tapos may Sharon. Pero hindi ka mag-i-initiate, ba't kita pupuntahan? Niloko mo ko ng isang katerbang panluloko, at pupuntahan pa kita. Siyempre, doon ako pupunta sa my birthday. Parang ganun yung nasa isip ko. Tama mali. Pero yan ay mentalidad na tao. Pero tingnan niyo ang Diyos. Kaya napakaganda dito. Ang Diyos, alam naman natin na tayo nagkasala sa Diyos. At kung tutuusin, kung papipiliin ng Diyos, halimbawa lang naman, kung pipili ang Diyos, mas maganda, hindi tayo puntahan. Dahil hindi naman tayo nagiging kapaki-pakinabang sa Kanya. Pero bakit ganon? Bakit ganon? Sa kabila ng lahat ng ginagawa natin, pinagtsatsagaan tayo ng Panginoon ayusin. Amen? Pinagtsatsagaan tayo ng Panginoon ituwid. At sa kabila ng lahat, hindi niya pinili ang mga matuwid, kundi mas siya'y nagkatawang tao para sa ating mga sablay sa buhay. That's how obedience was. Ganun katindi yung ganun katindi yung pagsunod ni Jesus sa plano ng Ama.
Ganong katindi. Imagine, ngayon mga kapatid, tanungin niyo ang inyong mga sarili habang kayo'y nakaupo dyan. Kayo ba ay lubos na nakakasunod sa Panginoon? Tayo ba ay lubos na nakakapaglingkod sa Kanya? It's time for us to understand our hearts. Katukin natin ang ating puso. Tayo ba ay sumusunod sa Panginoon ngayon? Tayo ba ay nakakapag-comply sa gusto ng Diyos sa ating buhay? Kung titignan natin, parang napakahirap gawin ng bagay na yun. Pero yun talaga yun. Yun talaga. Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, handa ka bang mawalan para sa akin? Ano sagot ng kapatid mo? Sabi ng isa, nung sinermon ko ito doon sa Baguio nung Friday, sabi ng isa, kapatid, handa ka bang mawalan para sa akin? Sabi ng isang kapatiran, wala na akong ihahanda, dati na akong wala. Ano? Yung tinatanong na, handa ka bang magsakripisyo para sa kapatid mo? Handa mo bang ibigay ang buhay mo para dyan? Handa ka bang sumunod para dyan? Handa ka bang baguhin ang buhay mo alang-alang sa Kanya? Anong sagot? Amen? Handa mo daw baguhin nyo. Biro nyo yan. Pinakita ng Panginoon, ganito, I emptied myself, says Jesus. Tinanggal ko, walang laman kahit ano. Makasunod lamang ako sa kalooban ng aking Ama, Hebrews 10:7. Wala. By the way, I'm very blessed, mga kapatid. Ako'y natutuwa, ako'y galak na galak, sapagkat may pinaalala sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng aking kapatid na si Tintin kaninang umaga. Habang nire-reminisce ko, habang iniisip ko, yung mensahe ngayong umaga, may pinaalala siya sa akin. Ganun pala yun. Kung hindi ako nagtanim ng pagsunod, hindi ako aani ng pagsunod. Naalala ko lang kung gaano kabigat ang pinagdaanan ko ng mga panahon na yun para lang makasunod sa kalooban ng Panginoon. At pagkatapos, nung nagsimula na akong magturo, doon ko nakita na lahat ng mga estudyante ko, dati, yung isang estudyante ko na nag-repair nitong drums nung last, si Leia, wala namang kano, wala lang namang batang hamog yun dati. Pero ngayon, pag nagkakaroon ng mga Battle of the Band competition, isa siya sa mga hurado. Isa siya sa mga judge. Nakikita niyo po yung babaeng yun, yung babaeng yun nakaupo doon, yun, si Tim. Ngayon, judge din siya sa kanila. Hindi barangay, kundi sa municipality. Magja-judge din siya sa contest. Yung ibang mga estudyante ko, browse my Facebook, makikita nyo, yung ibang mga estudyante ko dati, mga pastor na rin ngayon. Mga kapatid, ano naging puhunan nila? Ano sagot? Pagsunod na naging puhunan ng mga yan. Amen? Pagsunod na naging puhunan. Walang tanong-tanong, basta sunod lang. Malakas yung impression ng Panginoon sa akin tungkol sa salitang obedience. Dahil sa salitang obedience, maaaring ang church na ito ay pumutok sa dami ng laman. Kung marunong lang tayong sumunod lahat, makikita natin mga kapatid na ang simbahan ito ay dapat ngayon ay punong-puno na. Tama mali? Kaya lang, hindi tayo marunong sumunod sa mga instructions. That's why, hanggang ngayon, hindi pa rin tayo napupuno. Dahil yung iba sa atin, hindi ko nilalahat, yung iba sa atin ay may sakit.
Ano yung sakit? Katang. Alam niyo yun? Dati, sipag-sipag humayo yan. Umulan, bumagyo, gumuhuman ng mundo, humahayo yan. Nag-Bible study yan. Ngayon, wala na. Malamig na. Mas malamig pa sa kanin na 3 araw nang hindi inilip. Diba? So makikita nyo, wala na. Ngayon, kapag naalala ko nun, tingnan nyo ugali ni King Saul sa 1 Samuel. Sabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, huwag kang magtitira. Lahat ng kaaway mo, lahat ng pipapalupit ko sa iyo, patayin mo lahat. Huwag kang magtitira. Mapabata, mapamatanda, anumang hayop, mataba o payat, patayin mo lahat. Sabi ng Panginoon kay Saul, King Saul, in the Old Testament. Kaya lang, nakita ni Saulo na nakita ni Saulo na nung kakaroon na ng gera, nakita ni Saulo na mayroong mga matatabang tupa. Mayroong mga bakang matataba at magaganda. Ano ginawa ni Saulo? Ganito na lang. Yung mga matataba, ititira ko. Kasi iaalay ko sa Panginoon. Hindi yun ang usapan dito eh. Ang usapan dito, sabi ng Diyos ay, ano sabi? Patayin lahat. Amen? Pero si Saulo, ang ginawa, nagtira ng mga matataba. Nagtira ng magaganda para daw sa Diyos. That's not the instruction. Hindi yan ang instruction ng Panginoon. Pero bakit yun ang ginawa niya? Na inaakala niyang tama. Sometimes, tayo rin ganon. Akala natin, pinag-pray natin, tama. But we are not sensitive on the way God is revealing us. Hindi ka nagiging sensitive sa revelasyon ng Panginoon. Bagkus, ang nangyayari dito, sinusundyo pa rin ang gusto mo. Sinasangkalan mo lang yung panalangin ng Diyos, pero hindi naman talaga yun. I believe that the leaders was being prepared for us. Tayo lahat ay may mga pastor at tayong lahat ay may mga sinusunod. Inilagay ng Panginoon ang mga taong yan para mapatunayan kung ikaw ay masunurin o sumusuway. Mga kapatid, alam nyo, sa mga nangyayari ngayon, kahit na ikaw na, sabi ko kahapon, kahit ikaw na ang pinakamatalino sa buong mundong ito, kung hindi ka marunong sumunod, ang katalinuhang meron ka ay walang halaga. Bungkag. Amen? Wala. Wala. Kaya napakahalaga ng salitang obedience. And the first who does that, ang unang gumawa na, ay ang Panginoong Jesucristo. Verse 8, sabi lang, He humbled Himself and became obedient unto death, even to the death of the cross. Ibinaba niya ang kanyang sarili, nagpakumbaba siya. Tanong, sino bang dapat magpakumbaba? Si Jesus o tayo? Ha? Ngunit sa kabilang banda, baliktad ang naganap. Ang Diyos ang nagpakumbaba at ang mga tao nasa paligid niya sumigaw ng, Crucify Him! Crucify Him! Ang kakapal ng mukha. Sila bang may ganang magsabing ipako siya sa krus? Samantalang dapat ang mga taong ito, sila ang nagpapakumbaba sa Diyos. Amen? Mali na. Mali-mali na. Ngayon, sa church, marami yan. Kunyari, aamin, kunyari, sasabihin, pasensya ka na, pastor, ha? Kasi ganito, ganyan. Pero, hindi naman sumusunod. Tapos sasabihin, pastor, I'm very blessed. Thank you for the message this morning. Tapos, pagkalikod ng pastor,
Sakmanan ti pinira na. Sakmanan data. Dayta nga pastor, kanayon niya paspasagid dayta. Aba, mga kapatid, alam mo, tapatan tayo. Kung natamaan ka ng mensahe ng Diyos ngayong umaga, dapat wag kang magalit. Dapat maging masaya ka. Tama mali? Sapagkat merong pang amor ang Diyos para iparamdam niya ang pagmamahal niya sa iyo sa pamamagitan ng pagtutuwid. Ano? Sa pamamagitan ng pagkatama sa buhay natin. Noong isang araw, magiging, mo siya, nanonood sigurado, nanonood ang wife ko ngayon. Noong isang araw, kumakain kami. Kumakain kami, ha? Habang kumakain kami, yung isang kong anak na si Kitio, na ano niyan, ang ulam namin, talong, tsaka merong sausawan na toyo, na may kalamansi, na may suka. Masarap hindi? Ayun. Ngayon, ito na. Nung kumukuha yung anak ko, nasa ila yung mangkok ng toyo, ano nangyari? Tumabot! Sabi ng misis ko, naging dragon. Ha! Eh di ba, sabi ko sa inyo, ako pinakamatapang kasi katabi ko lang yung dragon. Tapos hindi niya sadya, ano niya yung anak ko, na parang natamaan niya, parang napalo niya. Pero siyempre, sa totoo, hindi naman sadya ng bata yun. Tama mali? Kaya nung naglakad kami, sabi ko sa kanya, Manika, inom tayo ng Miltiron. Pag inom namin, kinausap ko siya doon. Sabi ko, pag uwi natin sa bahay, mag-sorry ka sa anak mo. Mag-sorry ka sa anak mo kasi nasaktan mo mag-sorry ka. Alam mo, sabi ng misis ko, okay, sige. Kaya pag uwi niya, ano ginawa? Nag-sorry sa anak ko. Kayo, tanong. Nagagawa niyo ba sa anak niyo yun? Ay, hindi. Magulang ako Magulang talaga ako Magulang ako Hindi. Ba't ako magsusorry siya? Bata lang yan. Maintindihan niya yan? Ay, hindi. Alam niyo, kapag kayong bata, nakalima ng mali, tandaan niyo, hindi mabubura sa kanya yun. Tama mali? Kaya sabi ko sa misis, sorry ka kagad. Kaya pag uwi niya, nag-sorry siya sa anak ko. With matching lugaw. At with matching tinapay at nag-donut pa. Ayan. Nag-sorry talaga. Kasi ayaw namin na kalakihan ng anak ko yung pagmamataas. Pagmamalaki, ayaw namin yun. Alam niyo ba, may presidente tayong hindi marunong mag-sorry. Ayun, namatay na. Si Noynoy, hindi marunong mag-sorry. Udits. O yung kapatid niya ngayon, ng tanggulay na, hindi rin marunong mag-sorry. Udits. Buti pa yung presidenteng bansot dati, marunong mag-sorry. Kilala niyo yun? Sabi, I'm sorry. Marunong mag-sorry. Ayun, buhay pa yun. Pero hindi marunong mag-sorry, patay na. Kaya mga kapatid, di ba naalala niyo, meron ako naalala. Merong mga meme sa Facebook ako nagdadaanan. Sabi nung bata, Daddy, tapos tumulat, I'm sorry. Tapos, Mommy, ano na ayun, hindi ka naman gano'n, tama ginagagay ko sa buwan. Totoo ba yun? Yung nanay talaga napakadaldal talaga. Magsusuri lang, napakarami pang sinasabi. Yun, kasi ang mga lalaki kasi tipid talaga yan magsalita. Tama mali? Tipid, kaya pagka na meron naman, sorry. Yung mga misis natin, ay ikutan natin! Yung mga misis natin, magsusorry lang. Ikaw kasi ikaw. Magsusorry lang nila. Dapat kasi hindi mo na ginawa yan kasi nagkakamali na. Dapat alam mo yung ginag-uusapan natin. Dapat alam mo yung makiramdam kung anong nararamdaman ko. Dapat hindi ka nagagagayan. Dapat sorry. Kung tayo mo nang sinabi.
Tanungin mo yung misis mo, ganun ka ba? O di ba? Ang dahil mong sinabi, magsusuri ka lang. Ano? Manang tumanggap ka, tanggapin mo lang na mali ka, okay na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may tama ka. O di ba? Pero mo, si Jesus nga hindi nagtanong eh, bakit kita iniligtas? Makasalanan ka. Tinanong ka ba ng Diyos? Gano'n kabigat ang kasalanan mo? Tinanong ka ba ng Diyos na gano'n? Hindi ka tinanong ng Panginoon na gano'n. Basta ang usapan dito, iligtas ka ng Diyos. Amen? Talapakan natin ang Panginoong Jesus. Hindi ka tinatanong ng gano'n. So makikita niyo mabuti kung paano sumunod ang Panginoon sa kalooban ng kanyang Ama. Makikita mo. Ganon katindi ang Diyos. Ganon kaayos. Kaya huwag kayong magtaka dahil sa pagiging masunuri ng Panginoong Jesus. Sa verse 9, sinabi doon, therefore, God has highly exalted Him and given Him a name that is above all names. Nang dahil sa pagsunod ni Jesus, ano yung 9? Pinromote siya ng kanyang Diyos Ama. Amen? Subukan mo sa trabaho, maging masunuri ka. Ano meron? Promotion. Subukan mong pasaway ka sa trabaho mo. Ano meron? Suspension. Award. Devotion. Diba? Pero subukan mong masunuri ka. Ano meron? Sabi sa akin ni Lord, sabi sa akin ng wife ko dati, alam mo, Papa, kapag nasa pulpito ka, ang sagot namin sa iyo, Amen! Bilang pastor, Amen! Pero pagbaba mo ng pulpito, Amen ka. Mga tatay, meron ba mga tatay dito? Kasi may mga tatay. Mahal niyo ba ang inyong mga misis? Mahal niyo ba? Kaya, alam nyo, hindi naman tayo nagiging under. Kapag sumunod ka sa misis mo, ang kapalit ay, tingnan mo yung misis mo, masarap na ulam. Tama mali. Pero subukan mong pasaway ka sa misis mo. Habang nagluluto yan, puro sama ng loob yan. Naku, nilagyan ng isang katerbang asin. Ganon kaalat ang pagmamahal niya sa iyo. Ano, di ba? Sasabihin pa sa'yo na misis mo, don't eat salt. It is asin. Patay ka ngayon. Ano, masama loob. Pero kung masunuri ka sa misis mo, ano meron? Habang nagluluto yan, nakangiti yan. Nagluluto yan ng masarap. Alam niya, uy, paparating na yung asawa mong mapaho. Galing sa trabaho. Kaya, kailangan nakahanda ng towel niya, nakahanda ng... Siyempre, masunuri ka eh. Pero subukan mong lasing kang umuwi. Subukan mong pasaway kang umuwi. Ano? Subukan mo na pag uwi mo yung polo mo, may tatak ng labi ng iba. Anong gagawin ng misis mo? Habang nagluluto yan, nakatingin yan sa ibabaw ng cabinet sa kusina. Tinitignan niya kung paano kalalasunin ang ibarito. Ano? Ganon ang tao. Pero ang Diyos hindi ganon. Nakita niyo mabuti? Dahil sa pagiging masunuri ni Kristo, sa 9, therefore, God has highly exalted Him. Pinromote siya ng Ama. Tapos, 10, 11, binigyan siya ng pangalan na luluhuran ng lahat. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng pagsunod. Napakahalaga ng obedience sa buhay ng tao. Amen? Napakahalaga ng isang salitang yan, obedience lang. And that obedience will bring you to promotion and victory. Walang masama sa pagiging masunurin. Sapagkat alam nyo,
Maraming nagtagumpay hindi dahil sila ay magaling, kundi nagtagumpay sila dahil sila ay marunong sumunod. Amen? That's how life goes. Ganon. Kaya nga mga kapatid, ngayon pa lang, aralin mo na ang puso mo. Bago tayo magwakas, aralin mo ang puso mo. Tingnan niyo mabuti kung anong meron sa puso mo. Handa ka bang sumunod sa Diyos? Sumagot na kami ng handang sumunod? Handa ka bang magpakumbaba sa Panginoon? Handa ka bang magpasakop sa Diyos? Handa mo bang gawin ang lahat para sa kabutihan o para sa ikabubuti, kaluluwalhati ng Panginoon? Yung wala kang iisipin kundi ang pagmamahal lamang ng Diyos sa iyo. At habang iniisip mo yan, lalo kang ginagalaan maglingkod, lalo kang ginagalaan sumunod. Dahil bago mo gawin yan, ang Diyos ay naging masunurin para sa mga makasalanang kagaya natin upang tayo maligtas. At ngayon, malayang gumagalaw. Amen? Biro mo yan. Ang galing yan. Diba? Nakakatuwa yung bagay na yan. Na kung saan ipinapakita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ano ba ang characteristics ng Diyos? Ano ba ang karakter ng Panginoon? Mga kapatid, let us all stand. Ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Ang Diyos ay champion. Amen? Ang Diyos ay malakas, higit sa lahat. Siya ang kataas-taasan. No one, nothing compares to Him. Hindi tayo makakapagkumpara sa lahat ng kanyang ginagawa. Ano man ang gawin natin, pwede nang hindi tanggapin. Pero bakit tinatanggap niya? Ano man ang ating gawin, bakit ang Diyos nandyan? Sa tingin mo ba, aralin mo ang puso natin, aralin natin ang puso natin. Sa tingin nyo, baka dapat tayo sa kaharian ng Diyos? Sa totoo lang, dapat hindi, di ba? Tama mali. Dapat wala tayo dyan eh. Dapat out of the picture tayo. Ano? Dapat hindi tayo kasama. Pero bakit yan? Sa kabila ng lahat, handa kang abutin ng Panginoon sa iyong pagkakatapat. Hindi ka pa sumusunod, pinakitaan ka na ng halimbawa ng Diyos on how to obey. Ano? Sino ba ako? Tanungin niyo sarili niyo, sino ka ba? Para iligtas ng Panginoon. Who am I? Sino tayo na? Ako ba? Dapat ba? Ako ba? Worthy to receive this salvation? Ako ba? Karapat-dapat na makatanggap ng ganong klaseng panagtutulog ng Diyos? Hindi, di ba? Isa lang naman ang hinihingi sa atin ng Diyos eh. Isa lang. Alam niyo ba kung ano hinihingi ng Diyos sa atin? Pagsunod lang. Pagsunod lang. At habang tayo sumusunod ng totoo niyan, hindi naman Diyos ang nakikinabang. Tayo pa rin. Amen? Sa ating pagsunod, tayo pa rin ang nakikinabang. Tayo pa rin. Ano? Mga kapatid, habang nakatayo kayo dyan, isipin niyo mabuti. May cake ka ba? May cake ba tayo dyan? Tayo ba talaga ay capable of having God's goodness? Pero sabi sa isang kanta, di ba, all my life you have been faithful. Sa kabila ng lahat, faithful ang Diyos. Balik ang tanong sa iyo. Are we faithful? Sigurado. Sigurado ang sagot. Panginoon, may mga pagkukulang po kami. Tama mali. Panginoon, may mga pagkakamali.
Pero alam niyo, kahit na gano'n, handa kang tanggapin ng Panginoon kahit kulang ka. Sapagkat ang Diyos ang bubuo sa iyo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Kulang yan eh. Pero ang Diyos ang bubuo dyan. Amen? Diba? Kantahin natin itong kantang ito. Samahan na kami. Kalakip ng abitin. Kantahin nyo nang hindi may pwersa. Galing sa puso. Masaya. No? Mayroon lamang akong sarili buhay. Hindi pagkakali lahat sa'yo'y ibigay. Iyon naman sa'kin, nag-iisang tagaw. Ilalaan ang bawat sabi upang ibigay na walang again, kung mayroon lang. Kung mayroon lamang sa libong buhay, hindi pagkakali lahat sa'yo'y ibigay. Ngayon naman sa'kin, nag-iisang taglay. Ilalaan bawat sakit upang ibigin ka nang walang hanggan. Gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan, iyong bigay, kalakip na mawibig. Amen? Isa pa. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, amen, hindi pagkakali lahat sa'yo'y ibigay. Iyon paman sa'kin, nag-iisang taglay. Ilalaan bawat sabi upang ibigin ka na walang humpay. Dahil ng kahit na hindi napapagod sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan, iyong bibig. Gaya ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan, iyong bibig. Wagas na pagsintan, iyong bibig. Wagas na pagsintan. Wagas na pagsintan, iyong bibig. Kalakip na bibig. Mga kapatid, ating itaas ang ating galang kamay. Ating subukan, ipikit ang inyong mga mata. At habang ako'y nananalangin,
Kaya manalangin din naman ng tahimik at kausapin natin ang ating Diyos. Amen? Tara. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Panginoon Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa aming buhay. Luwalhatiin at maitaas ang iyong pangalan. Lord, turuan mo kaming lalong maging mababa. At ikaw lamang ang lalong maitaas sa aming buhay. Turuan mo kaming lalong magpatira pa sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang ang siyang maluwalhati sa lahat. Lord, turuan mo rin kami umamin sa aming mga pagkakasala, pagkakamali. Upang sa ganun, mas malaya kaming makapagpuri. Mas malaya kaming makapagparangal. At mas malaya namin itaas ang iyong pangalan. Panginoon, ikaw lang, Panginoon, ay sapat na sa bawat isa sa amin. Sila kami, Panginoon, maraming basa, maraming punit, maraming problema, maraming pagsubok, maraming bigat, Panginoon, minsan kung saan-saan namin dinadaan, Panginoong Yesus. Pero Lord, ito na, kasama ka namin, kaya pakiusap. Jesus, kung kami man ay sira, uuwi mo kami, Panginoon. Kung kami man, Panginoon, ay wasak, Panginoon, we need you to make us full, Panginoon Jesus. Lord, may mga panalangin na aking mga kapatid. May mga sakit, may mga karamdaman, may mga kabigatan sa buhay. Tulad din naman ng iyong lingkod. Pero naniniwala kami, bunga ng aming pagsunod sa iyo, Panginoon, lalo namin matatamasa ang iyong sagot sa amin, Panginoon Jesus. Lord, pakalinisin mo kami, Panginoon. Ayusin mo ang aming buhay. Hindi namin kayang gumalaw mag-isa. Kailangan namin ng iyong panagtuntunan. Teach us, Lord, to obey you more. And teach us, Lord, to be more responsible, committed to your ministry, Panginoon. At lahat ng mga nandito ngayong umaga, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Patuloy mo silang buhusan ng iyong gantimpala, habag, Panginoon, biyaya. Let me declare among them grace upon grace, favor upon favor, and goodness upon goodness to their life, and blessing upon blessing. And surely, you will move among their lives. Salamat, Panginoon, sapagkat napakasarap ng pagkakataon na kami po ay may pagkakataon upang purihin, dakilain, sambahin, at itaas ang iyong pangalan. Dahil dyan, Panginoon, hindi kami titigil hanggang ikaw, Panginoon, ay makasama namin sa iyong kaharian. Panginoon, Panginoon, Panginoong Yesus, salamat sa oportunidad na ibinibigay mo sa amin upang kami po ay patuloy na magpuri at magsumamba sa iyong pangalan. Deklarado na ang katagumpayan ng aming mga kapatid. At dahil dyan, lalo ka naming aawitan, lalo ka naming itataas. At hindi lamang yun, sa umagang ito, Panginoon, bibigyan ka namin ng masigabong palakpakan. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa. Kaya ng dagat na hindi nagpapanggal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, nakalangin kayaman ako, ikaw ay sapatin. Wakas na pagsikat, iyong ibig. Kaya nagdagat na hindi napapanggal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayaman ako, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsikat, iyong piling. Wagas na pagsikat,
iyong pindig. Wagas na pagsinta, wagas na pagsinta, iyong pindig. Kalakip na awitin,